Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ipinagdiriwang po natin ang Huwebes, pagkatapos po ng Miyerkules ng Abo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos at kapwa-tao upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at ang iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang padadamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya't piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa Kanyang tinig at manatiling tapat sa Kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama, upang sundan niya ang kanyang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsalaksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahuan. At anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siya mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Wika mo
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang ayon. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung babalikan po natin ang kwento ng mga atletang sumikat sa iba't ibang panahon, makikita po natin na wala pong mga atleta na bigla na lang sumikat overnight. Lahat po ng mga sports person na ito ay dumaan sa matinding training, maraming pagsubok, maraming kabiguan. Subalit, sa larangan ng sports o palakasan, ganun talaga ang buhay. Kailangan mo talagang magsanay. Sometimes, the first step is the hardest. Kung minsan, nananalo sila, subalit, karamihan sa mga sikat na mga atletang ito ay ilang beses din silang nabigo o natalo. Subalit makikita natin na hindi sila naglulubay. Hindi sila naglulubay hanggang sa sila'y manalo muli, makuha yung third, makuha ang second, makuha ang first. Kung minsan nga, hindi naman sila nananalo, pero makikita mo sa mga mukha nila yung fulfillment. Mga kapatid, madalas po kasi kapag napapag-usapan natin ang konsepto ng pagsasakripisyo, ang natitingnan nating madalas yung proseso, yung hirap, yung mga bagay na we have to say no and we have to let go. Kapag po doon na-focus ang ating mga sarili, ang ating paningin, ang ating pananaw, makakalimutan natin yung gantimpala sa kabilang, yung gantimpala doon sa pupuntahan natin. Mga kapatid, ngayong araw pong ito, makikita natin na ganun din ang kalakaran pagdating sa ating spiritual na buhay. Sinabi ng Panginoon dito, ang sino mang naghahangad na sumunod sa akin, kailangan nating i-let go yung ating mga personal na hangarin. Kailangan nating pasanin yung krus. Ano ba yung krus na yun? Yun po yung consequence ng pagsunod natin sa Panginoon. Sometimes it means saying no to a lot of things. Especially doon sa mga bad habits na nakasanayan natin. And saying yes, or learning how to choose the values, the preference na mula mismo sa puso ng ating Panginoong Jesus. So these are the things that we have to sacrifice. Yes, hindi po siya magiging ganun kadali sapagkat maaaring sa ating pamilyang kinalakhan, sa ating lipunang kinalakihan, hindi palaging
pinipili ang Diyos. Subalit, ang bawat paanyayang ito ng Panginoon ay may kaakibat na biyaya upang tayo ay masustain natin yung ating pag-oo sa Kanya. At dito, makikita natin na kung gagawin lamang natin o isipin lamang natin ang ating sarili, kahit na tayo sumusunod na sa Panginoon, anong gantimpala ang mata pala natin? Makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kung ang kapalit naman nito ay ang ating kaluluwa, dignidad at pagkatao, anong silbi nun? Hindi itong nagiging kalugod-lugod sa Panginoon na siyang may author ng buhay. So today, my dear brothers and sisters, Jesus is reminding us, we just have one life. At itong buhay na ito yung pinaka-precious, pinakamahalagang gift ng Panginoon sa atin. Kaakibat nito ang kalayaang pumili. At mulit-muli, pinapaalala sa atin ng Panginoon na piliin mo ang side ng buhay. Piliin mong mabuhay ng may mas malalim na kahulugan. Piliin mo ako sapagkat ako ang lumikha ng buhay. Ako itong naglalatag sa iyo ngayon ng mga maaari mong piliin upang sa gayon, ang buhay mo ay hindi lamang maging masarap. Ang buhay mo ay hindi lamang mahirap. Hindi yun ang sukatan, kung hindi isang buhay na makabuluhan. You know, my dear brothers and sisters, with Jesus on our side, kung pipiliin lamang natin ang Diyos, mas magkakaroon ng kabuluhan ang trophy na hawak mo. Mas magkakaroon ng kabuluhan ang sweldo na hawak mo. If you will learn how to choose Jesus, His values, His person, siya mismo. At kapag yan ay in-insert mo dun sa picture, yung kinalalagyan mo ngayon, yung pinapangarap mo, maging yung karamdamang pinapasan mo ngayon, if you are just going to insert Jesus there, it will change everything. Tulad ng mga atleta, mga kapatid, nawa ay matagpos natin ang buhay na ito, ang labang ito, nang hindi nag-iisa, nakasama ang Panginoon. Sapagkat kung kasama natin ang Panginoon, ano pang reward ang hahanapin natin? Ano pang gantimpala ang hahanapin pa natin? Kahapon po ay ipinagdiwang natin ang Miyerkules ng Abo. Ito yung paalala na darating ang panahon, magiging abo tayong lahat. Subalit, ang abong itong nasa ating noo ay hindi lamang abo. Ito'y nasa hugis ng krus. Ito'y paalala na tayo ay tinubos, na tayo ay may manunubos, na kahit na abo ito ay may kahulugan. Kahapon pinili nating magpalagay ng abo. Pinili na rin nating ipakita sa lahat na tayo ay Kristiyanong sumusunod kay Kristo. Pagkasama natin si Kristo, ang buhay natin, laban. Hindi laban, tapos ngayong Huwebes, bawi. Mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoon ay hindi pakabig. Ito'y landas ng pag-ibig. Ito'y landas ng pagbibigay ng sarili. At yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Na sa bawat patak ng dugo, sa bawat patak ng luha, sa bawat segundo ng buhay nating iniaalay sa Kanya, ito'y papalitan niya ng higit pa sa inaakala natin. Sapagkat ang buhay kasama ang Panginoon dito sa lupa, maging sa kabila, yun ay isang buhay na ni minsan hindi sumagi man lang sa ating isipan.
Ito isang buhay na lubos na kasiyasiya na pwede na nating paghandaan, pwede na nating maramdaman dito pa lamang sa lupang ibabaw. Nawa ay hingi natin ang grasya sa Panginoon na patuloy na makasunod sa Kanya sa bawat desisyon, sa bawat pagkilos. Nang sa gayon, ang buhay natin dito sa lupa ay mas maging makabuluhan. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus na sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad Niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng pagdurusa. Kaya naman sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit, sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ating ngayon sambitin sa Panginoon ang ating mga natatanging kahilingan. Ipagdasal din po natin at panalangin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. At higit sa lahat ang mga kapanalig po natin na nagbabata, nagpapasan ng sakit at karamdaman. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula
sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nanggapin nawa na Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaad ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso,
kaisa ng mga apostol, ni Santo Domingo de Guzman, ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Yesus, sama-sama tayong dumalangin sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang kami pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo'y Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa pinging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin ang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming po salamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.